morning, dili ta maglangan diha sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Atong ablihan diha sa 2 Samuel chapter 24, verse 18 to 25. In NLT version akong basahon. 2 Samuel chapter 24, verse 18 to 25. Akong basahon. That day, God came to David and said to him, "Go up and build an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah, the Jebusite." 19. So David went up to do what the Lord had commanded him. When Araunah saw the king and his men coming toward him, he came and bowed before the king with his face to the ground. "Why have you come, my lord the king?" Araunah said. David replied, "I have come to buy your threshing floor and to build an altar to the Lord there, so that he will stop the plague. Take it, my lord the king, and use it as you wish." Araunah said to David, "Here are oxen for the burnt offering, and you can use the threshing boards and ox yokes for wood to build the fire on the altar. I will give it all to you, your majesty, and may the Lord your God accept your sacrifice." 24. But the king replied to Araunah, "No, I insist on buying it. For I will not present burnt offerings to the Lord, my God, that have cost me nothing." So David paid him 50 pieces of silver for the threshing floor and the oxen. 25. David built an altar there to the Lord and sacrificed burnt offerings and peace offerings. And the Lord answered his prayer for the land, and the plague on Israel was stopped. Let us all bow down our heads and pray. Heavenly Father, as we listen to your voice, O God, this morning, as we study your words this morning, O God, I'm praying nga ikaw gyud magahatag og kasing-kasing nga kanunay, humble, nga mudawat sa imong pulong. Lord, we are not able on ourselves. Dili pod namo ikahambog ang among kaalam, ang among naabot, ug kukinsa kami, O God. Because Lord, sa imong atubangan, Lord, we are nothing. We are bought for a price, O God, because of the Lord Jesus Christ. That's why, Lord, this service, everything that we do today, O God, bisan pa ang pagpaminaw, bisan pa ang pagdawat sa imong pulong, O God, this is what we wanted, O God, to give you back as an offering, as a worship to you, O God. Tungod kay Lord, dili yun enough, O God, ang among ihatag dara kanimo. But Lord, thank you that we have you, O God, sa among kinabuhi nga puno kaayo sa grasya ug gugma kanamo. Thank you, Lord, for giving us this chance to serve you, and even, O God, to listen to your word this morning. Gamita lang ako, O God, imong ubos nga alagad diya sa pagbatbat sa imong pulong. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Karon nga buntag atong tun-an ang pulong sa Dios diha sa story ni King David and Araunah. Araunah is a Jebusite nga na nag-iya sa isa ka threshing floor. Og si King David, of course, kailata sa iyaha, hari siya. And there is a 2 Samuel, atong hisgutan karon nga buntag. What are the principles of offering to God? Hisgutan nato ang prinsipyo of how we Christians, we people of God, how are we going to offer unto the Lord? Atong i-define sa ang mga pulong. First is giving. This month, our theme is about the power of giving. Giving is that we expect others to receive it. When we give, kung kita mo hatag, we expect that someone will receive it. But the difference is that, o gusto na ko hatagan og lalom nga definition karon ng atong paghisgutan about sa prinsipyo sa paghatag diya sa Ginoo. The offering. Offering, it can be when we offer, pag mag-offer ta, it can be accepted or it can be rejected. Like in the Old Testament, katong mga burnt offerings,
mga sin offering, dili basta-basta mag-offer diha sa Ginoo sa unang panahon. But praise be to the Lord Jesus Christ nga atong manluluwas tungod kay pinaagi sa iyang dugo. Walay enough nga offering nga alang na nga atong ikabayad diha sa atong mga sala. But praise be to God, pinaagi kay Jesus Christ who is the great offering, pinaagi sa iyang dugo na bayaran ang atong mga sala. And offering can also be, no, because daghan tag mga definitions sa offering. An offering can also be an act of gratitude, freely given. Tungod kay there is something good nga nahitabo sa imuha, there is something act nga nahatag sa imuha o gipakita sa imuha na sinati nimo. That's why you freely give something out from yourself or whatever you have. Ikatulo nga definition is, og nindot kayo ni siya nga mao ni atong pamalandungan karon nga buntag. Offering can also be the willingness. No, willing ka. Dili ka gipilit. Walay nag-ingon sa imuha nga dapat mauni kay law. You have to abide in that law. But it is the willingness of the heart of the person to sacrifice humbly. Isakripisyo nga naay pagpaubos. Willingness. Wala ka gipilit. Pero kay nasabtan nimo ang pulong sa Ginoo, that's why you offer something. Although our word here this morning, it's about burnt offering and sin offering, but I want you to take note of the things nga gipakita nga nahimong maayong nga ehemplo si King David kung how are we to approach God? How are we no nga mag-offer diha sa Ginoo? Paano ta mga Kristohanon? Because I believe nga kung mao nang gihimo dati sa una sa isa ka hari nga nag-approach sa Ginoo nga nag-offer, then how much more us people of God? Dili man ta mga hari susama kay King David, mga normal lang ta, mga average people, or maybe na ay mga medyo may kaya sa atua o medyo naamubo pagyud. But we people of God, dapat naatay mga prinsipyo nga dapat nato sundon. Naatay standard sa pag-offer nato sa Ginoo. Dili ang standard nato sa atong pagsabot lang sa tunahuna nga binatog mauna ang ikalipay sa Ginoo. Karon nga buntag, hisgutan nato, what is sacrifice? When we say sacrifice, daghan tag mga different sacrifices. Kay gusto na ako atong hisgutan ng willingness to sacrifice humbly. Natay ginatawag nga sacrifice of praise. Diba? According to Hebrews chapter 13 to 15, ana siya, therefore, when we say therefore, sa iyang preceding or sa iyang previous verses, naay gihimo dito si Jesus Christ nga nagpakamatay siya tungod sa atong mga sala. Therefore, tungod kay maunang gihimo ni Jesus Christ, kinahanglan nga we will continue our sacrifice of praise to God. We will continue. Ipadayon nato ang paghatag og sacrifice of praise. When we say praise, pagdaig. Bisag ang atong iro, pwede nato i-praise. Diba? Pag ang iro ganit nato muadto sa atua, like, sige ato diri, muadto, ay, good dog. That is praise. Guwapa kaayo ka, that is praise. Nindot kay mong tingog, pwede na siya praise. But what we are trying to emphasize here is we praise with sacrifice. May sakripisyo. Pag naay sakripisyo, naay dako nga value. Hallelujah. According to Romans chapter 12:1, ang atong pagsakripisyo or ang offering nato sa Ginoo, dili lang na siya monetary, just like our tithes and offering nga naa diri. But it includes the whole picture of us. Our completeness as a person, according to Romans 12:1, unsa iyang giingon, and so dear brothers and sisters, I plead. Unsa ning I plead? Nagahangyo ako. Grabe gid ang pagpanghangyo. Kay usahay ang mga tao dili na maminaw sa paghangyo.
Kung ingna nimo dili, pero kay nahanglan gyud nga hangyoon. I plead with you that you will give your bodies. Take note, give your bodies to God because of all that He has done for you. Unsa ang atong ihatag? Our bodies, our lives, ourselves. This kind, let them be a living. This is our living and holy sacrifice. The kind that He will find acceptable. Nag-define ta ganiha og offering, it might be acceptable or pwede siya i-reject. The kind of worship or the kind of sacrifice nga acceptable at tubangan sa Ginoo. This is our living sacrifice in Romans chapter 6:13. Give yourselves completely to God. I-summarize lang nako. Give yourselves completely to God. Use your body for the glory of God. Ug ang tanan niining mga butang sa atua ihatag nato sa Ginoo. According to Psalms chapter 50:10, para mas ato pag yung hatagan og dako nga pundasyon, why we offer unto the Lord sacrificially. Why we give that? Because according to Psalms chapter 50:10, for every beast of the forest is mine. The word of God says, the cattle on the 1,000 hills, even ang mga butang, mga possessions, mga butang nga atong giangkon karon diri sa kalibutan, we are just steward diri sa kalibutan. Kana nga mga butang giangkon na sa Ginoo. So dapat pud na mabalik sa iyaha. According to Deuteronomy chapter 10:14, and let me remind you of this, indeed heaven and the highest heavens belong to the Lord your God. Also the earth with all that is in it. Tanan panag-iya sa Dios. So naabatay rason nganong dili ta o maglisod ta sa pag-offer, sa paghatag willingly, sacrificially, and humbly unto the Lord. This is the story of David nga siya nahimong madinaugon diri sa previous verses, chapter 22, makita nato 23 and 24. But naay usa ka sayop diri si King David after the victory. Morning bantayan nato isa ka reminder permente pod ginaingon ni Pastor Joseph. Be careful when you are in success. Kay usahay pag naa ta success, nakalimtan nato ang tanang butang, and then basig matempta tapos na-commit nato ang sala diha sa Ginoo. Okay? This is the time nga si King David, so ang state sa iyang kinabuhi diri is nahimo siyang madinaugon in verse 22. Nagingon gani siya diri. David sang, verse 22, chapter 22. David sang this song to the Lord on the day the Lord rescued him from all his enemies, and from Saul he sang. So grabe ang iyang pagdaig sa Ginoo after his victory from King Saul. Although wala man niya to gi-deliver pinaagi sa iyahang kamot because David waited and God gave him the victory. But what happened was, because of that, he committed a sin. What sin? Census. Kung atong tan-awon, ang pag-census murag gamay ra kayo siya nga butang ug dili kayo siya importante. Ngano kaha nga nahimo nga sala ni King David ang pag-census niya or ang pag-count. Kung makita ninyo dira sa verse 24, daghan kayo siyang mga gi-mention diri nga mga members sa mga kinsa yang mga bodyguards and soldier. Iyang gi-census or gi-count niya ang number of people nga iyahang mga sundalo or iyahang mga army. Okay? Nganong nahimo man nato ning kanang i-consider nato o dapat nato mahimong prinsipyo when offering unto the Lord. It is because nahimo diri nga si King David iyang gi-census, but the Lord got angry to David and that caused him nga nagpadala siya og plague sa Israel. Although naghatag pa siya 3 choices because God is so gracious gani
maluluyon ang Ginoo. He relented and then he asked David kung unsa ang iyang pilion nga plague. Nganong nagsensus man siya? It is because King David unknowingly, no, ang Ginoo pod yun nagapakita kung unsa ka sinful ang kasing-kasing sa tao. Why? Because sa ilahang kultura, kung ikaw gani magsensus sa Exodus chapter 30 verse 12, ang may karapatan lang nga magsensus or mag-count sa iyang possession is ang tao nga nagmamay-ari sa ilaha. Pero gipakita sa Ginoo nga dili ito siya kay King David. Ang tanan niya nga pagmamay-ari is iyahan na sa Ginoo. That's why he committed a great sin. And that's because of that, Satan also, usahay Satanas pod yun, nag-attempt sa atoa. Just like King David. Wala pod nakaikya si King David even if he is a king. He said, there is a 1 Chronicles chapter 21 verse 1, Satan rose up against Israel and incited David. No. Tricky. Kaayo ang kaaway. He is deceitful. He incited David to take census of Israel. Kung basahon nato ang 2 Samuel 24 and 24 verse 1, once again, the anger of the Lord burned against Israel and he caused, ang nasuko diri the Lord God, ang he caused diri na ikama and he caused, that is Satan nga na-relate nato diri sa 1 Chronicles chapter 21. Kinsa ang nagtempt kay David to take census, nga i-count ang imong mga army? That is Satan. That's why we should be very careful kinsa ang atong ginapaminawan, mga igsoon. Hello? Kinsa ang atong ginapaminawan? The difference is that, no? Why we assume that that is Satan, it is because, no, in 1 Chronicles chapter 21 verse 1. And sa una nga mga writer, mga Hebrew writer, wala kayo na nila, no, ginabutang kung kinsa gyud ang name, exact name sa nag-cause og plague. He caused, mo magudto siya ang nag-cause kay David nga mag-take og census. So kakaiba po ng ilahang kultura sa una. So first nga prinsipyo nganong kinahanglan nato sundon ang gihimo ni King David, we ourselves, no? Para ni sa atoa, unsa ang dapat nato himuon when we offer an offering unto the Lord. Una, know the recipient's worth. Una yun, pinakauna. Kinsa ang imong hatagan sa imong offering? Kinsa ang hatagan nimo sa imong sacrifice of thanksgiving or sacrifice of praise or sa imong ihatag? Kinsa ang imong hatagan? Kinsa imong hatagan sa act of gratitude? Dapat yun mahibal-an nato kung kinsa ang atong hatagan. Why? It is important to know the recipient's worth or kung kinsa atong hatagan sa offering is that because una, makita nato ang ability sa Ginoo. Why is it that God is worth nga hatagan nato sa offering? Just like King David. Why is it? Sa story nato, after that he had committed sin, right after the moment nga nahuman niya og census tanan, si Joab, nagingon pa siya nga ayaw i-census, pero ipadayon na din niya unknowingly sa iya siguro nga murag nag-depend na siya sa iyang mga army. Because of so much pride maybe, nga mauni ang akong gipanag-iyahan, mauni ang nag-cause ka na ko nga nanimo kong madinaugon, mauni ang mga army ang maka-defend sa ako whenever an enemy would fight us. So dito na siya nagdepende. But why is it that we have to know the recipient's worth? It is because, una sa tanan, grabe ang ability sa Ginoo. Dili na to dapat ang unod. Ang ability nga gihatag sa Ginoo sa to, or gialaw sa Ginoo sa to nga mauna, nahimo tang madinaugon. Dili na tungod sa ato Hello? Dili na to na ang unod. It is because of God's ability. In 2 Samuel chapter 22 verse 1 and 36, akong gibasa kaganihan.
The Lord rescued him from all of the enemies and from Saul. That's why he sang in verse 2, the Lord is my rock, my fortress, and my Savior, my God, my rock, in whom I find protection. God's way is perfect in 31, and in verse 36 it says, you have given me your shield of victory, and your help has made me great. Diri nga bersikulo, makita nato nga si King David, iyaha pang gi-recognize ang Ginoo nga mao nga nag-cause sa iyaha og kadaugan. Isa man ang nag-cause sa nato nga nahimutang madinaugod, unsa man ang atong mga experiences sa atong kinabuhi. Hello mga igsuon. Although naglihok ta, no, part na siya sa ato ang action, pero dili nato hinumduman. Dili nato kalimtan, I should say, nga kung wala ang tabang sa Ginoo, dili ta nahimong madinaugod. No? It is because of God's ability. Kay basig nakalimtan nato ang ability sa Ginoo sa atoa nga nag-cause ka nato nga nahimo tang madinaugod. That's why nakalimtan po nato ang worth sa Ginoo nga naghata kanatong kadaugan. Know the worth of God means we have to recognize God's ability to give us victory. Siya naghatag kanatong victory, dili ang atong kaugalingon. Bisag unsa pang atong nadawat karon, unsa ang atong na-receive sa atong kinabuhi, it's not because of you. Mao lang gyud ang plano sa Ginoo sa imong kinabuhi gyud siguro, and you responded. But kung wala ang Ginoo, wala gyud ta igsoon. Ayaw nato ng kalimta. Ikaduha, what is the worth of God? No, atong tan-awon ang iyahang righteousness. No, right after the moment nga nahuman nila ang census, ikaw nila tanan nga mga armies, right after that, mahirag yun na yung pagnaatay kahadlok sa Ginoo, no? Kay right after that, kabalo bago nga si King David, he was bothered by his conscience. Nakonsensya siya. Kaya nga naman nakasala siya. Deep inside his heart, maybe he is saying, hala, ako nang i-own ang mga properties or ang possessions na dapat ibalik sa Ginoo. Conscience began to bother him. So the moment even as mga Kristohanon, the moment nga kita po makasala, di ba? Mabother yun ta. Depende na lang yun na kung paano ta mag-respond. Kung magpa-bother po ta or magpa-unbothered. Pero depende yun na sa ato. But David here, but I believe that the Holy Spirit is always working upon us. Ingon ni King David, and he said to the Lord, I have greatly sinned by taking this census. So see, mismo siya nakabalo nga nakakommit yun siya sala. So it takes a humble person para i-admit ang mga kasaypanan bisan pa ang mga kakulangon. No? Kinahanglan nga mag-take ta o kanang humble step nga i-admit, Lord, just like King David, I have sinned greatly. Sa pag-census lang to ha. Nag-count lang siya. Wala pa to kay Bathsheba, dili to mao. Census rami igsoon. Pero, grabe ang iyang pagkonsensya. Kaysa iyang kaugalingon, grabe siguro ang iyahang pride. Grabe ang iyang pagdepende sa iyang mga army. By taking the census, he said, please forgive my guilt, O God. Lord, for I am doing this foolish thing. Kaning buang-buang na ako maghihimo. Pasaylo ako, O Diyos, kay bilig gini. No? God's righteousness sa mga kinabuhi sa mga Kristohanon will always be revealed. So, bisag unsa nato katago-tago, bisag unsa ka gamay sa sala, bisag unsa ka murag, dili man siya mga bother na ginahimo nato nga sala, pero it will always grip on us. The conscience,
Because dili na gusto sa balaang espiritu nga mauna nga klase ang atong pagkinabuhi nga murag wala lang sa tuwa ang pagbuhat og sala. That's why he said, please forgive my guilt. Pasaylo ako, Diyos. God's righteousness. And even in 2 Samuel 24:10, 12 to 13, dili basta-basta ang Ginoo masuko. His righteousness. Because He is righteous and He is just. Though He gives us victory, He calls us to fight the enemies nga mahimo tang maginaugod. Apan ang Dios nasuko kay King David. Bisag hari siya. So walay pili ha. Walay pili ang Ginoo. Kay pareho tang nagigmahal sa Ginoo, pantay-pantay. Pareho pod ang Ginoo ng iyang standard. Kung balaan ang Ginoo, He is righteous, gusto po niya nga atong standard, pareho pod sa iya. So He said here in 2 Samuel chapter 24 verse 10 to 12, 10, 12, and 13. Nagingon diri. The next morning, the word of the Lord came to the prophet God, G-A-D siya, prophet, who was David's seer. This was the message. Ingon diri. Go and say to David, this is what the Lord says. I will give you 3 choices. Tatlo ang klase nga punishment. No? Magpili lang ka kung asa imong ganahan. Magamurag na, pili ka na. Kaya wala mong kanaminaw sa kuha. Kung sa imong gusto. Palo ta ka. Di ta ka dagan o baon. O isa pang isa. Pang pwede na ito ng punishment. So, very po, God said, ang isang ang gipili ni David, plague. Kaya hadlok man siya siguro sa enemies and years of famine. No? 3 days of severe plague. So imagine, ang Ginoo nato, maluluyon, ang Ginoo nato, gungma. Pero ang Ginoo po nato, kabalupod mo disiplina. Abi lang siguro ni David, murag wala lang ang pag-count sa mga military niya or armies, pero nakasala na dahil siya atubangan sa Ginoo. And because of that, the Lord God caused the people to experience the plague. And 70,000 people died throughout his land because of that plague. Because of that simple census. Because of that simple, muragamay lang siya nga pride. Because of that. But what we can see here is how God is righteous and just. Nga dapat di ay nato masabtan sa kanunay nga ang recipient sa atong offering mauni ang Dios. Ang Dios nga gamhanan, ang Dios nga righteous, ang Dios nga just ug tarong nga Dios. And another one, the worth of the Lord. According to 2 Samuel chapter 24 verse 1. Since David committed the sin, he caused David, no, because of Satan, although may ginaalaw ang Ginoo nga mga pamuhat ni Satanas, because that is also to reveal the purpose of the Lord kung unsa gyud ang naa sa kasing-kasing ni David nga puno og sala. And because of that, he go and count the people of Israel and Judah. So take note, according to their culture again, dili ka basta-basta in Exodus mag-count, dili ka basta-basta, basahon ginako diri sa Exodus. When you take the census, whenever you take census of the people of Israel, each man who is counted must pay a ransom for himself to the Lord. So dili ka basta-basta mag-count og people sa Israel. You must pay for it. Therefore, God is emphasizing His ownership sa Israel. The Israel does not belong to David, even if he is a king. Dili na siya pagmamay-ari ni David, bisag siya ang hari sa Israel. Because the Israel is
pagmamay-ari na sa Dios. So wala di ay dapat ta no kanang i-take account sa ato ang kaugalingon nga ato ana katulad ni King David, no? According to this, si King David, wala man siya gisugo nga mag-take census unless suguon siya, then pwede na. But naa siya gihimo nga butang nga wala ginapahimo sa Dios sa iyaha. That's why he committed sin. And that's his counting the people. It shows here nga ang Dios di ay nato mao ang tag-iya sa tanan. Bisag siya ang nag-cause sa Israel kay King David nga nahimo silang madinaugon. Take note, basahon na ako usab diri sa Deuteronomy chapter 10:14. Indeed, heaven and the highest heavens belongs to the Lord. Wala to nag-ingon dito nga belongs to David. Wala po nag-ingon nga belongs to me. Wala po nag-ingon nga belongs to you. We are just stewards. Itugyanan lang ta diri, pero dili kita ang tag-iya ni ining tanan. The Lord your God, also the earth with all that is in it. So see the worth of the Lord. Kung ato pag yun hisgutan sa different verses in the Bible, although nag-focus lang ta diri sa kay King David and his story, grabe kataas ang value sa Ginoo. Kaya nga naman, siya ang tag-iya sa tanan, siya pagyud ang nag-cause nga mahimo silang madinaugon. And siya pagyud ang Dios nga righteous and just. Mauna ang hatagan sa offering ni David nga nagkasala siya. So when we give unto the Lord, nga mahimo po natong prinsipyo sa atong pagkinabuhi as Christians, when we offer humbly, with sacrifice, kinahanglan nato sabton kung kinsa o kinahanglan nato ilhon kung kinsa ang atong ginahatagan. Hello? Deserve ba sa Ginoo ang mga kanang mga butang nga walay value? Kung siya ang nag-cause sa imuha nga mahimo kang victorious sa imong kinabuhi. Or maybe dili ka victorious karon ka imo lang na nabati nga dili ka victorious. Pero ang Ginoo gihapon nagpalangga sa imuha, naghatag sa imong kaluwasan. And the question is, right now sa atong kinabuhi karon, why count which is not yours? Why take credit of the things that is not yours? Dili dapat nato i-count ang mga butang nga dili atoa nga atoa. Mao nang dili ta makahatag sa Dios kay abi natog atoa na. Hello? Hello? Abi natog atoa ng mga butang. Dili nato i-count nga atoa na. Why? For pride. For what? For trusting ourselves. For depending too much of what we own. Remember, Israel does not belong to David. Israel belongs to God. And we belong to the Lord. Tanan nga naa sa tua belongs to the Lord. And then, asa ta dapat mag-offer? Dito sa Ginoo. Dapat ilhon nato kung kinsa atong hatagan. Because sometimes, these are the things that hinders us to offer to God. When we follow so much of the misconceptions of the world like, this is my life. My life. So I have this kanang murag. Ako man ni kinabuhi. So ako magbuot sa akong kinabuhi. My life, my time. My body, uso man na karon. My body, my rules. Wala mo'y mahimo. Kaya ako maning lawas. My wealth, okay, I just have to spend it on my own. For myself, mine. Diba? My work, my schedule. Wala'y magbuot. Kaya ako man eh. Ako. Asa dito
ang pagsakripisyo, mga igsoon. It says here, sacrifice is to willingly sacrifice to God with a humble heart. Pero kung ang tanang butang nga gihatag sa Ginoo, ginaisip nato nga atoa lang na tanan, tungod sa atoa, comes pride, comes dependency on what we have, dependency on ourselves. Paano nato mapakita ang pagsakripisyo diya sa Ginoo? We want to serve God, usahay, only in our convenience. Lisod kayo magsakripisyo. Kay ginahuna-huna nato usahay nga atua man ni. Nganong ihatag pa man gyud nako nga wala nagani ko diri maka Nganong ihatag pa man ako ni? Nganong ihatag pa man ako akong time nga wala nagani ko'y time para sa akong kaugalingon? Wala na ko'y time para pagwapa, para magpag-glow up. Wala na ko'y time para sa akong family. Abi lang nimo, pero puro na I didto. Wala na ko'y time para sa akong trabaho gani kay nagkulang nako. Pero kung atong i-count gyud igsoon, pila gyud ka oras ang atong gihatag para sa Ginoo? Sa isa ka semana na lang, kay kung sa isa ka adlaw lisod kaayo. Basig makaingon lang tanga 30 minutes or 10 minutes. Wala tato na hibalaan nga ang tanan di ay nga mga butang mahanaw lang niining kalibutan. And then we think of the things nga naa sa tong palibot, our own. Although kinahanglan nato nga maging naatay sense of stewardship diri sa kalibutan, no? But let's not do that nga sumala pa sa gihimo ni David, no? Gi-count niya. Asa man kaya ko makadepende niini kung naay gera dito sa mga army or sa atong mga possession or sa atong trabaho? Pag magka-problema ta, asa talaga duol? Pag convenient ta, murag maglisod tag duol sa Ginoo. Pero pag hayahay, pag maglisod, dito na pod maka-remember sa Ginoo. Wala ko nagapang but sometimes sing ana, no? Just like King David, tungod kay nahimo siyang victorious sa iyahang gubat. Niabot ang pride niya, ni-count siya dito, then nakasala siya sa Ginoo. Pero the moment when God allowed the plague, asa siya nagduol? Sa iyang kaugalingon, sa iyahang army, asa siya ni duol? Basahon nato ang pulong sa Ginoo. When David saw the angel, he said to the Lord in verse 17, I am the one who has sinned and done wrong. He admitted, but these people are as innocent as sheep. What have they done? Let your angel fall against me and my family. Ingon pa niya sa verse 14, but let us fall into the hands of the Lord, for His mercy is great. Duol gyud ta sa Ginoo. Daw usahay makaingon ta nga, sige naman lang gyud kog balik-balik sa Ginoo, pero igsuon ingnon ta mo, ayaw undang og balik sa pagduol sa Ginoo. Kay siya ra gyud ang makatabang sa atoa. Dili ta magulaw-ulaw, no? Pareha sa among discussion kagahapon. Nay panahon no kauban namo, dili lang nako i-mention. Nay panahon nga murag maulaw na siya or makapoy na siguro siya, maulaw na siya, sigig pangayo sa Ginoo. Pero nainingon sa iya ha. Despite sa iyang mga natubang-an na ang iyang kauban, padayon lang yun sa pagduol sa Ginoo. Kay nga naman, kita man ang nanginahanglan. Ang atong offering, usa man na ang atong ihatag sa Ginoo. Nga iyaham man na gihapong tanan. Diba? Kaning tanan sa ato ang atong ginapagmamay-ari karon, even ang atong life, kung mga wala ta diri sa kalibutan, asa man ni paadto. Diba? Even our spirit will go back to its creator. So asa man ni, bisag atong kinabuhi igsuon, wala gyud tay panag-iya diri. So that's why we have to always go back unto the Lord. We have to always go back unto the Lord. Ikaduha,
Know the value of the offering. So kung naatay dako nga pag-value sa naghimo o sa atong hatagan og offering, kinahanglan po nato nga i-value nato, mahibalan nato ang value sa offering. Okay? Value daw natong offering, padaghanay taani padako ay tag-offering, dili na siya prosperity gospel. Pero ginahatagan lang nato og importance ang value sa atong ginahatag diya sa Ginoo. Kung nailhan gyud nato ang Dios, nga maoy nagluwas kanimo sa mga sitwasyon nga murag dili na gyud kaayo, murag imposible na, nagpromise pa ka sa una nga mga lagad ka sa Ginoo nya karon nakalimtan na nimo. Nagpromise ka sa una nga i-offer na akong kinabuhi, mga lagad gyud ko sa kinabuhi. Kung sa Ginoo kung ani ang iyang ihatag sa kuan, then somehow gigrant sa Ginoo, nalimtan. Know the value of our offering. In verse 16, it says here, "But as the angel was preparing to destroy Jerusalem, the Lord relented and said to the death angel," o sa una na death angel, "Stop, that is enough." And that moment, the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. So, how come nga kinahanglan nato mahibalan ang value sa atong offering? Bisag wala pa nag-offer gani si King David, God relented. He stopped. Although wala pa siya totally nga nag-stop, but nag-stop siya for that moment tungod kay naluoy siya. No? Because God is merciful and great. No, that is enough. He said. And makita nato diri sa verse 17, when David saw the angel, he said to the Lord, siya man ang nakasala. And David said that he will take responsibility sa iyang mga nahimo nga sala. So kinahanglan di ay nato una sa tanan, we will take responsibility of what we give, what we offer unto the Lord as our sacrifice for Him because of what He has done and who He is sa atuang kinabuhi. You have to take responsibility. Kita gyud personal. Nganuman, ang kaluwasan nato individual. Ang atong relationship sa Ginoo is individual, personal. That's why we have to pursue intimacy unto the Lord. Dili ni siya nga pampamilya lang ang atong kaluwasan, di ba? Pero ang atong relationship sa Ginoo, ikaw, kamusta? Atubangan sa Ginoo. We have to take responsibility. That's why nag-take responsibility siya nga ang mga katawhan niya will be spared from the plague. And he said, we have to know the value of the offering kay kabalo man ta sa value sa atong ginahatagan. So first, although makita nato diri that obedience is better than sacrifice. Kung nag-obey lang yun unta tadaan, dili ing ani ang nahitabo. Obedience is better than sacrifice, according to 1 Samuel chapter 15 verse 22. That's when the time that I understood why is that obedience is better than sacrifice. Why? Kung nag-obey na lang yun unta ta, wala na naabot sa ing ani nga mga butang. O ang pagsakripisyo, usahay, hulip na lang to siya sa mga butang nga dapat unta wala na hitabo. Pero kinahanglan nimo nga isakripisyo ning mga butang tungod kay nag-disobey ta sa Ginoo. Obedience is better than sacrifice. Although, sa ato ang mga Kristohanon, dili man nato mabayaran ang ato ang mga sala. It is because the Lord Jesus Christ already did. But after niya gihimo ang pagbayad sa atong mga sala, what can we offer unto the Lord? Unsa ang atong ma-offer sa Ginoo nga atong gisakripisyuhan og naay value sa iyang atubangan? Una, know the value of offering. Una nga offering is offering that is free or without value. There is a verse chapter 21, 22, and 23. Basahon na ako.
Since King David, niadto sila dito kay King Arauna, atong tag-iya sa threshing floor, katong ginakuanan gani sa kanang harvest, no? Nagingon siya diri. Verse 21, basahon nako. I have come to buy your threshing floor and to build an altar to the Lord there so that He will stop the plague. Kay mao man ni ang giingon sa Ginoo. Nagingon si Arauna, it's because David was the king, so of course, ang iyang giingon, ihatag na lang niya ang iyahang threshing floor kay David. So ingon niya, take it. Ug unta mauning i-accept sa Ginoo pati ang mga oxen nga libre. Syempre kay king God, hatag gid niya ang libre sa king. Take this, wala na ibayad. It's for free. Ug unta ang imong paghatag didto sa Ginoo as your offering, i-accept na sa Ginoo. Libre. Nindot ang libre dili. Nindot ang libre dili. Ay wala lagi. Murag dili man mo ganahag libre. Imbis na mang libre unta. Ganahan mo libre. Kisa diri ang dili ganahag libre. Wala. Okay. Usahay nindot gyud ang libre no. Pero unsa di ang purpose nganong gusto niya paliton ang threshing floor ni Arauna? To build the altar for the Lord as an offering para sa iya tungod kay nakasala siya. Naay cost, dako nga cost sala. Tapos hatagan siya, syempre kay he is under no dra sa palibot sa place lang. So nag-ilapod to si Arauna nga ahari hatagan niya libre kay syempre it is a kanang dili na basta-basta, pribilehiyo kumbaga, nga ihatag na niya, kay hari gud ang nagduol sa iya ha. So sometimes, pwede po ta matempt, ana ba nga, libre na gud ni. No? Kuhaon po nato, ihatag nato para sa Ginoo kay libre. As an offering to my sin, murag ang ana ba, offering nako ni para sa akong sala, ihatag nako ni, libre na gud ni. Okay Lord, dawata na ni para sa akong mga sala. Mo siguro na kung mao siguro nang unahunan ni David, ambot lang. Gidawat kaya to sa Ginoo nga walay value. Take note ha. Offering that is free, without value, libre, ihatag sa Ginoo. Gisakripisyohan ba to ni David? Wala. Kung libre. Ginasakripisyohan kung libre? Wala. So kung wala niya gisakripisyohan, unya gihatag lang niya dayon, naay value wala. Wala. Unya maunang ihatag sa Ginoo, walay value kay libre man. Libre man. Hello, atong i-check kung unsa atong ginahatag sa Ginoo. Basig spare time lang na nato, basig spare life. May spare life ba? Spare time, spare possessions, spare na to nga wealth. Kaya wala may value. Di ba kasagaran sa mga spare, kanang murag mga extra nang wala naman lang ipulos. Kanang magupit gud tag sa nina. Di ba kung naay pattern, naay spare yun na siya nga sobra sa pattern, dapat maogi ni dapat guntingon nimo. Unsa tong nasobra? Spare man to siya, di ba? Nato siya ipulos. Pwede siya mahimong trapo. Pwede siya gamiton. Pero siyang value, dako ba yung value? Na siguro gamay kay mahimo man siyang trapo. Unya, imagine nato mautong ihatag ni David nga nakasala nga 70,000 ang namatay sa iyang banay. Mauto yang ihatag murag ang value murag trapo atubangan sa Ginoo. Acceptable kaya na nga sakripisyo atubangan sa Ginoo. Acceptable or dili kung kita maghuna-huna? Acceptable? Dili na acceptable atubangan sa Ginoo. Hatagan lang natog spare ang Ginoo nga murag walay value, magamit lagi. Nahuna-hunaan ginako tong nakita nako sa Facebook. Naay pastor nag-adto sa isa ka Thanksgiving. Unya na isa ka member didto nga nang hatag og saging. Ambot mo nakita ninyo ni. Ana siya, pastor, dalhagin ni mga saging daghan kaayo. Ano si pastor? Oy, tinuod ka. Oy, salamat. Sige kanay pa pastor. Ano siya? Daghan naman kaayo. Tama na
ni. Sige pa pastor, dala pa ni, ubusan ni mga saging, ubusan ni. Ay, daghan naman kay ni brother, nganong ihatag man ni, daghan naman kay ni. Ay okay lang na pastor. Uy, ngano man reject mo na pastor. Okay ra gid kay na pastor, ubusa. Hala, reject mo na pastor. Nya Thanksgiving pag yun to. Oh. Nauna-unaan lang nako. Abawgid. Ang reject pag ang ihatag. Mo day nga grabe kay manghatag kay ang reject. Pero salamat sa Ginoo nga wala man na diri no. Praise God. So, dito lang to sa ilaha. Okay. Let us offer unto the Lord. Dili ta mag-offer og kanang walay value. According to verse 24. Chapter 24. But the king replied to Araunah, "No, I insist on buying it, for I will not present burnt offerings to the Lord my God that have cost me nothing." So David paid him 50 pieces of silver for the threshing floor and oxen. The second kind of offering that we can give is the offering with the cost or with the value. So ang atong i-offer di ay sa Ginoo, although diri sa ilahang context is sin offering, no? But we can also make this as a guide when we offer anything unto the Lord as our sacrifice of praise, is that kinahanglan ng atong pag-offer nagyoy value ha. Nagyoy value. Amen. Praise the Lord. Nga naagyoy value ang atong i-offer. Dili itong reject. Pareha sa katong nang hatag sa Thanksgiving pa dyan niya. Iyang ingon, you know what? I'm so happy. When we went there dito sa asagan, inita mahaling, no? Nag-atot sa ilahang Thanksgiving, di ba daghan kaayo tag? Mga BH, no? Daghan kay tag bring home, no? Actually, that is for the Lord, no? I-offer man to para sa Ginoo. And I'm so happy nga. Naatay isa kasaging nadala. Gihatag pagyud dila to para sa tuwa. Nga dapat ilahan na to para na to dapat sa ilang host pastor kay sila man ang nagapastor didto. Kay gi-offer man to sa Ginoo. Kay sa una man gud ang mga offering, dili na siya basta-basta ginakuha sa mga miyembro lang sa simbahan. I mean, dili ko nagaingon og lesser nga kanang work value sa member. It is because sa una man gud pag mag-offer didto, ang makakaon lang baya dili baya tong mga nag-offer. Diba? Tong mga high priest na ang makakaon didto. Pero sa ato ang culture karon kay murag nauna pa mangyud ta og kuha, which is pasalamat na lang gyud ta no sa ilahang grasya man to nila. Kapasalamat ko ato kay one of their members nadala dain nato ang ilahang first fruit sa iyahang saging, which is gikaon na namo didto. No? So si naagi siya value, first fruit sa ilahang saging. Bisag saging lang to siya, wala magyud gatanaw ang Ginoo kung unsay ihatag nimo no. Kung unsang imong capability. Pero para sa iya mao tong the best. Kay first fruit man to sa iyang saging. Which is natingala ko nga ang kanang ingana nga saging, di ba murag gagmay man to pero katumor isa gi siya kabulig nga dagko pa jud ang bunga, no? So offering with a cost. So gibayaran gyud ni David. Wala siya nag-ingon nga libre ni. Kay sacrifice. What do you mean by sacrifice? Bisag dili convenient sa imuha, himuon nimo because that is your sacrifice to the Lord. As your thanksgiving unto the Lord. As your offering unto the Lord because you wanted to give that willingly and humbly unto the Lord. So when we give unto the Lord, it is always, it must be of value. Ayaw paghatag sa Ginoo o dili ta mo hatag sa Ginoo para man is ato ang tanan. Dili ta mo hatag sa Ginoo og kanang mga butang o atong unsa ba diha, no? Whatever it is nga walay value sa atoa. Imagine maghatag tag walay value sa Ginoo. Lisod kayo na, di ba? Makauulaw na atubangan sa Ginoo. Kita nga iyang giluwas. That's why let us be reminded, no? Sa atong katapusan, kinahanglan no nga when we offer to the Lord, ilhon nato kinsa atong ginahatagan. The Lord is of highest value.
naa siya'y dako kaayo nga worth sa tibuok kalibutan bisan pa sa atong kinabuhi. Dako kayo ang value sa Ginoo. So deserve sa Ginoo nga hatagan nato og pinakataas og pinaka the best nga atong mahatag sa iya ha. The Lord has the highest worth. He deserved to be valued the most and to be given only the best. Pero last na lang yun Naiusahay and gusto na ko makorek ni siya. Nga ginagamit nato ang 2 Corinthians chapter 9 to 7. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or compulsion, for God loves a cheerful giver. That is correct. Tama na siya, dili. That is correct, my brothers and sisters in the Lord. But be careful when you give according to your heart. Why? In Jeremiah chapter 17:9, naapod na siya yung mga warnings ato ang mga kasing-kasing. Nga naman, remember, heart is deceitful above all things. And dili po ta kaingon nga mag-ingon ta nga mauna sa atong heart, i-disregard nato ang pulong sa Ginoo nga dapat may value ang atong ihatag. Why? Because all scripture are in harmony with one another. Dili na siya maghatag og opposite meaning to one another. Always na siya in harmony. That's why when we give unto the Lord, kinahanglan gyud nga naay kalipay. Amen. Kinahanglan nga dili pinilitan. Pero kinahanglan nga i-check nato ang atong heart because this is very, very deceitful. And we should have that standard of giving unto the Lord. Kanang naay value. Ayaw nang, mauna mangguni ang akong gi-decide. Mauna ni ang para sa ako ay tama, pero sa atubangan dahil sa Ginoo, dili acceptable or dili ay maayo kay nga naman without value igsoon. So once again, let us offer unto the Lord our everything with a cheerful heart. That is always correct. And the word of the Lord, walay mali. Depende ra gyud na sa atong pagsabot. That's why I am telling you this. So let us offer unto the Lord the best because He is our best God. Let us all rise. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your word and we glorify your name. Lord, salamat sa imong pag-correcta namo, O God, because this is for all of us. Thank you, Lord, and I'm praying, Lord, nga ang among mga prinsipyo, dili na mo sundon ang among kaugalingon lang, but we will always depend og mobalik yun mi, O God, sa imuhang pulong. All the glory and honor belongs to you. Your name be magnified above all. Thank you, Lord, for letting us grow, O God, as we serve you. In Jesus' name, amen.